Magandang araw sa inyong lahat. Ito na po ang karugtong ng ating kwento. Ang kwento ng pag-ibig ni Lawrence at Francine Ignacio. Pero bago ko po simulan ang lahat, pag-subscribe naman po. Like and share ng aking channel. Maraming salamat po. Chapter 36. Francis, hanapin mo kung saan na ospital na confined si Arthur. Kung makita mo, tuluyan mo na agad. Automatic naman na sa atin na lahat na mapunta ang kayamanan niya dahil asawa niya ako. Kaya wala na tayong dapat pang problemahin pa. Saad ni Kayla habang nakaunan sa braso ni Francis. Kakatapos lang kasi nilang nagsisex. Nag-celebrate sila sa kanilang tangkumpay. Bilib na ako sa'yo, Kayla. Biruin mo, bigla tayong naging instant milyonaryo at sa atin na rin ang mensyon ni Arthur. Ang swerte ko talaga sa'yo, Kayla. Ngayon ko lang naranasan ng ganitong klaseng buhay. Nakahiga na lang tayo sa pera. Nakangiting wika ni Francis. Paligayahin kita ng paulit-ulit, Kayla, dahil ang galing-galing mo. Dagdag pang sabi nito. Francis, gusto ko yan. Lispagin mo ako, Francis. Gusto kong angkinin mo ako ng paulit-ulit. Habang nanginginig ang boses, nagumpisa na si Francis na paligayahin siya. Binuka ng binata ang kanyang hiwa at sinisig ng lalaki. Sinipsip niya ang butas ng kanyang pagkababae habang dinidiin niya ang ulo ni Francis sa kaniyang ari. Umungol siya sa bawat pagsipsip sa ari niya. Francis, ang galing mo. Sige, padilaan mo, please. Bibigay ko sa iyo ang lahat. Lahat ng gusto mo. Basta ganito ang gawin mo sa akin. Kainin mo ako lagi. Angkinin mo lagi ang katawan ko. Wika ni Kayla habang umuungol sa sarap. Kinalingan naman ni Francis ang pagkain niya kay Kayla. Dahil pakaramdam niya ay nanalo siya ng jackpot na sa loto. At nakita niya ang kanyang nakayang ibigay sa kanya ni Kayla ang lahat ng gusto niya. Isa na siyang ganap na milyonaryo balang araw. Kaya gagawin niya ang hinihingi ni Kayla. Bukod sa pasasarapan naman siya ay karangyaan naman ng buhay ang kapalit. Pumatong si Kayla kay Francis at siya na mismo ang nagpasok sa ari ng lalaki sa kaniyang ari. Nalipugan na kasi siya. Mabilis ang kanilang mga galaw at pareho silang umuungol sa sobrang sarap. Habang lamas-lamas niya ang dalawang suso ni Kayla. Sagad na sagad ang ari niya sa kaloob-looban nito. Pareho silang hinihingal at hinahabol ang kanilang mga hininga. Samantalang kanina pa sumisigaw si Clarissa dahil hinahanap niya ang kanyang ina. Dahil gusto nitong alamin kung gaano katotoong pinagtangkaan ni Lorraine ang buhay ng kanyang ama. Nang nalaman niya ang ginawa ni Lorraine ay nagmamadali siyang nagliligpit ng kanyang mga gamit at umalis na siya sa mansyon. Nag-iwan pa siya ng masakit na salita kay Froilan at Lawrence na gawin niya ang lahat, mabubulok lang si Lorraine sa kulungan. Hindi na rin pinansin ni Froilan at Lawrence ang mga sinasabi ni Clarissa dahil wala naman itong alam sa mga nangyayari. Manang, si Mami nasaan ba? Kanina pa ako sumisigaw, walang sumasagot. Kunin mo ang mga gamit ko sa kotse at ilagay mo sa kwarto ko. Singhal ni Clarissa. Magsalita pa sana si Carmen pero tumakbo na si Clarissa sa taas para puntahan niya ang kanyang ina. Iniisip niya na natutulog ito o di kaya nagbukmok dahil sa nangyari sa kaniyang ama. Pero nagulat siya ng pagbukas niya ng pinto ay nakapatong ang kanyang ina kay Francis at hinihingal pa silang pareho. Hindi nga nakaraos ang dalawa. Sobrang bilis ni Kayla bumaba agad sa katawan ni Francis at tinakpan niya ang kanyang katawan. Mga hayop kayo? Anong ginagawa mo, Mami? Dito pa talaga sa kwarto ni Daddy kayo nagsisex? Mga baboy kayo! Mami, bakit ka nagkaganyan? Napakasama mong babae, napakarumi mo, ikinahihiya kita. Galit na sigaw ni Clarissa habang tumulo ang mga luha niya sa galit. Clarissa, nagmahalan kami, walang masama sa ginagawa namin. Sigaw ni Kayla. Mami, walang masama.
Dito kayo sa kwarto ni Daddy nagsisex, walang masama. Nakakadiri ka, mami. Tumakbo si Clarissa palabas ng kwarto at hinahanap niya si Carmen. Manang halika dito. Alam mo ba kung nasaang hospital si Daddy nakakonfine? Ikaw ang dito. Paano si Mami, Lorraine? Paano si Mami Lorraine ang tangkang pumatay kay Daddy? Tanong ni Clarissa. Clarissa, di ko alam. Mabuti pa nang tanungin mo ang mami mo. Kausapin mo siya tungkol dyan. Wika ni Carmen at nang madaling umalis sa harapan ni Clarissa. Nakita ni Francine ng news na sikat na ang mukha ni Lorraine. Nakikita siya sa halos lahat ng TV station. Nagulat si Francine sa kaniyang nakita. Hindi siya makapaniwala na kayang patayin ni Lorraine si Arthur. Nakaramdam siya ng lungkot para kay Lorraine at pumasok sa kanyang isip na baka na-frame up lang si Lorraine. Mami Victoria, kailangan ko ng magaling na abogado. Ayokong makulong ang ina ko sa kulungan. Alam kong wala siyang kasalanan. Kailangan kong malaman kung ano ang nangyayari. Wika ni Francine habang nag-iisip. Nasira ang reputasyon ng kanilang company dahil sa nangyayari. At nag-pull out na din ang iba sa kanilang mga investor. Nabalitaan kasi nila sa telebisyon kaya dumaan ang kanilang company sa krisis ngayon. Nag-alala na si Froilan. Hindi niya alam kung paano solusyonan ang lahat. Kung i-withdraw ng kanilang mga investors ang kanilang mga shares ay babagsak na naman ang kanilang company. Nakapiyansa si Froilan kaya nakalabas si Lorraine ng kulungan. Nagtulong-tulong ang dalawang abogado para mabigyan ng agarang solusyon ng kaso ni Lorraine. Tinago ng abogado ang identity ni Francine dahil yun ang utos ni Victoria. Nagtanong si Froilan kung kaninong abogado iyon, pero sinagot ng kanyang lawyer na kaibigan niya at libre lang naman ang serbisyo kaya walang dapat na ipag-alala. Froilan, kumusta si Arthur? Maraming salamat at hindi mo ko hinayang makatulog dito sa kulungan, Froilan. Tanong ni Lorraine at niyakap niya ang kanyang asawa. Labis ang kanyang awa nito dahil sa kasalanan na hindi nito ginagawa. Lorraine, huwag kang mag-alala. Sinabi ko na sa doktor na walang pwedeng pumasok sa ICU. Wala ka nang dapat ipag-alala. Ligtas na si Arthur at hindi siya pwedeng mamatay, Lorraine, dahil siya lang ang mapagpatunay na inosente ka. Wika ni Froilan. Samahan mo ako, Froilan. Dalawin natin si Arthur. Gusto kong makasiguro na ligtas siya. Humanda sa akin si Kayla. Kung gira ang gusto niya, sige, ibalik ko sa kanya. Napakawalang hiya niya, Froilan. Ako pa ang pagbintangan sa krimen na ginagawa niya. Ang kapal talaga ng mukha ng babaeng iyon. Pinagsisihan kong naging kaibigan ko siya. Isa siyang traitor, isa siyang ahas. Napakalandi niya, napakasama niyang babae, Froilan. Galit na singhal ni Lorraine. Nagtungo na silang dalawa sa ospital. Hindi pa alam ni Lorraine na naapektuhan na rin ang kanilang company dahil sa nangyari. Ayaw mo nang magsalita ni Froilan dahil alam niya ang pinagdaanan ng kanyang asawa. Samantalang si Clarissa naman ay kinukulit niya si Lawrence na dalhin siya sa kanyang daddy. Pumalik siya sa opisina para pakiusapan si Lawrence. Lawrence, gusto kong makita si Daddy. Dalhin mo ko sa kanya. Galit na singhal ni Clarissa. Hindi ko alam kung nasaan na hospital, Clarissa. Tanungin mo si Daddy mamaya at isend ko na lang sa iyo. Umalis ka na dito sa opisina ko. Ayaw kitang makita. Naalala ko kung gaano kahayop ang ina mo kapag nakikita kita. Seryosong wika ni Lawrence. Kinabukasan, pumasok sa opisina sina Lorraine at Froilan, pero nagulat sila sa ginawa ni Kayla. Nagpatawag ito ng meeting sa lahat ng board member at nag-discuss siya na kailangang palitan ng CEO bago pa tuluyang masira ang image ng company. At ang gusto niyang umupo ay ang kaniyang anak na si Clarissa. Hindi na raw kasi magandang tingnan kung ang CEO ay anak ng isang kriminal.
Gusto niyang bumaba si Lawrence sa posisyon nito bilang CEO, kapalit sa pananatili ng lahat sa company. At kapag magmatigas si Lawrence ay mapilitan ang lahat na i-pull out ang kanilang mga shares. At nangangako pa si Kayla na kapag ang anak niya ang nasa posisyon 100% ay mas lalong lumakas ang kanilang sales. Pumasok si Lorraine at Froilan sa conference room at tumigil si Kayla sa pagsasalita. Tumayo siya at lumapit siya kay Lorraine. Nandito ang kriminal. Papayag ba kayo na mananatili ang kriminal na to sa company natin? Kailangan mawala siya dito para hindi tayo mas lalong masisira. Saad ni Kayla. Kunot ang noo ni Lorraine at Froilan sa sinasabi nito. Kayla, alam mo kung ano ang katotohanan, di ba? Ginawa mo ang lahat ng to para sa iyong kasakiman? At kayong lahat nakakalungkot naman kung maniniwala kayo sa babaeng isang hamak na sekretary lang. Ni Froilan noon, hindi ka magbawagi Kayla sa maitim mong plano. Ladies and gentlemen, please give me a chance to prove na wala akong kasalanan, na binablockmail lang ako ni Kayla. Dahil ito ang intensyon niya na agawin sa amin ang company. Wala akong kasalanan. Hayaan muna ninyong magpatuloy ang anak namin sa kanyang posisyon hanggat hindi ako nahatulan ng guilty. Seryosong wika ni Lorraine. Matagal na rin tayong nagsama-sama at alam naman ninyong lahat kung sino si Kayla. Huwag na huwag kayong basta-basta maniniwala kung ayaw ninyong kayong lahat madadamay sa kasinungalingan ng babaeng iyan. At ikaw, Clarissa, siguro naman matino pa ang utak mo, di ba? Huwag mong hayaan na pati ikaw ay gagamitin ng mami mo. Galit na wika ni Froilan at tuluyan na silang lumabas sa conference room. Naiwan si Lawrence dahil nakikinig pa siya kung ano pa ang pag-usapan ng mga board member. Tinitigan ni Lawrence si Kayla. Gusto niya itong ipahiya sa lahat pero nanatiling nakatikom ang kanyang bibig dahil alam niyang hindi magwawagi ang kasamaan sa kabutihan. Anong plano mo, Lawrence? Ayaw mo ba talagang bumaba sa iyong pwesto? Mananatili ka pa rin kahit alam mong nanganganib ng malugi ang company dahil sa kriminal mong ina? Isakripisyo mo ba ang kaligtasan ng company dahil lang sa posisyon na yan? Sunod-sunod na tanong ni Kayla habang pinandilatan niya ng mata si Lawrence. Kayla, hindi pa tapos ang paglilitis ng kaso. Marami pa ang pwedeng mangyari at alam kong lalabas ang totoong kriminal. Ang totoong nagtangkang pumatay kay Tito Arthur. Sim na Mami at Tito Arthur ay matalik na magkaibigan. Sila ang mas unang nagkakilala bago ikaw. Magkasama kaming tatlo sa Amerika at siya na ang tumayong ama sa akin. Magmula pa noong sanggol pa ako. Mahal na mahal niya ang mami ko. Kahit minsan hindi ko sila nakikitang nag-aaway. Pero nang dumating ka sa buhay ni Tito Arthur, ay nagkagulo na ang lahat. Seryosong wika ni Lawrence habang nakatitig siya sa mga mata ni Kayla. Nagkatinginan ang mga board member at nag-umpisa na silang naguguluhan. Matalino si Lawrence at alam ng kanyang ina na hindi ito hayaang mawagwawagi ang masama sa kabutihan. Alam ni Lawrence na nainggit si Kayla sa kanyang ina at salang ang ayaw niya ay ang saktan ang kanyang ina. Dahil alam niyang maliit pa siya noon ay dumaan na ng kanyang ina sa maraming pagsubok at nanatiling matatag ito para sa kanya. Sana po marunong tayong makiramdam. Ang sabi ni Mami ay nakabulagta na si Tito Arthur at tuguan pagdating niya sa bahay ni Tito Arthur dahil sa matinding pag-aaway ni Kayla at ni Tito Arthur. Baka mismong si Kayla ang nagtangkang pumatay kay Tito para makuha niya ang lahat ng kayamanan nito. Napag-alaman kasi na muntik nang makidnap si Tito Arthur sa kabit ni Kayla at lumabas ang investigasyon na ang mastermind sa kidnapping ay si Kayla at ang kabit nitong si Francis. Kaya na ang dahilan kung bakit pinagtangkaan ni Kayla ang buhay ni Tito. Nagkataon lang na bumisita si Mami Lorraine sa bahay ni Tito Arthur, kaya sa kanya binintang ni Kayla ang kanyang kasalanan. Si Mami pa mismo ang nagdala kay Tito sa ospital dahil nagtatago si Kayla sa taas at hinayaan niya lang na unti-unting mamatay si Tito Arthur dahil yun ang gusto niya para makuha niya ang lahat ng kayamanan ni Tito. Galit na wika ni Lawrence habang nakatitig siya kay Kayla. Naglisik ang mga mata ni Kayla sa sobrang galit. Mami, totoo bang sinasabi ni Lawrence? Sagutin mo ako, Mami.
Galit na singhal ni Clarissa. No, hindi totoo yan. Humanda ka sa akin, Lawrence. Kakasuhan kita sa mga binibintang mo sa akin. Sigaw ni Kayla. Kaya mag-imbestiga na ang mga pulis at may mga video na nasa kamay nila ang sex video ninyo ng kabit mong si Francis, Kayla. Sana naman, bago mo sisirain ang pangalan namin, iniisip mo muna kung ano ang mga masama mong ginagawa para di ka makitaan ng butas. Ang dumi mo? Napakarumi mo? Nagsisix pa kayo ni Francis sa loob ng opisina mo? Ang kapal ng mukha mo, nakakadiri ka. Ang baboy mo, Kayla. Kayo na po ang bahala timbangin kung sino ang mabuti bago tayo maniniwala sa kasakiman ng iba. Saad ni Lawrence at lumabas na rin siya. Hindi nagsasalita si Kayla. Nakikita ng lahat kung paano siya namumutla. Samantalang galit na galit si Clarissa na nakatingin sa kaniyang ina. Tumayo na rin si Clarissa at sinundan niya si Lawrence. Gusto niyang tanungin ito kung totoo ba ang mga pinagsasabi niya kanina, na pinakidnap ng kanyang ina ang daddy niyang si Arthur. Hindi alam ni Clarissa na hindi siya totoong anak ni Arthur, kaya labis ang pagmamahal niya sa kaniyang daddy. At minahal naman din siya ni Arthur at itiniring na tunay na anak. Kahit minsan naman ay hindi pinaparamdam ni Arthur sa kanya na ampun lang siya. Nagulat si Lawrence nang biglang pumasok si Clarissa sa kanyang opisina. Galit na galit pa ang babae habang nakatitik ito sa kanya. Okay ka lang, Clarissa? Bakit ganyan ka makatingin sa akin? Tanong ni Lawrence kay Clarissa. Lawrence, sabihin mo sa akin na hindi totoo ang mag-ibinintang mo sa aking ina. Paano niya magagawang pagtangkaan ang buhay ni Daddy? Kung nagagalit ka kay Mami, naiintindihan kita dahil pinakulong niya ang Mami mo. Pero ginawa lang naman ni Mami ang nararapat, di ba? Samahan mo ako kay Daddy, Lawrence. Gusto ko siyang makita. Siya lang naman ang may alam ng katotohanan, di ba? Tanungin ko siya kung sino nagsasabi ng totoo. Singhal ni Clarissa. Mamaya, kausapin natin si Daddy na gusto mong makita ang Daddy mo. Masila ng kaligayahan ni Tito Arthur dahil kumatos ito. Malungkot na wika ni Lawrence. Kumatos? Paanong kumatos? Kawawa naman si Daddy. Lawrence, gusto ko siyang makita. Kailangan ako ni Daddy. Narinig ni Lorraine ang pinag-usapan ng dalawa, kaya hindi siya nagdalawang isip na samahan si Clarissa kay Arthur. Alam ni Lorraine na mahal ni Clarissa ang kanyang ama, kaya mas pinili niya na lang na pagbigyan si Clarissa. Nagpaalam siya kay Froilan na samahan niya si Clarissa sa hospital. Pumayag naman si Froilan dahil gusto niyang kahit paano ay kagkampihan sila ni Clarissa para hindi maglakas loob pa si Kayla na gumawa pa ng masama. Hinintay na lang nila na magising si Arthur para matapos na ang kabaliwan ni Kayla at matahimik na silang lahat. Daddy, ano po ba ang totoong nangyari sa'yo? Gumusing na po kayo, Dad, para malinawagan ng lahat. Hindi ko na po alam at hindi ko na maintindihan si Mami. Nasa bahay natin nakatira ang kanyang lalaki. Bumalik ka na, Dad, para palayasin ninyo na siya. Ayaw makinig ni Mami sa akin eh. Nakakahiya na siya, Daddy. Wika ni Clarissa habang umiiyak. Clarissa, wag na wag mong sabihin sa Mami mo kung saang ospital si Arthur dahil nanganganib ang buhay niya kay Francis. Maniwala ka sa akin. Hindi ko magagawang saktan si Arthur. Hindi kita pipilitin kung ayaw mong maniwala sa akin. Ang mahalaga ngayon ay kaligtasan ni Arthur. Mahalaga siya sa buhay ko dahil siya ang mabuting tao. Siya ang tumulong sa akin noon sa amin ng anak ko. Sa malaking pagkakamali ni Kayla na ibintang niya sa akin ang krimen na ginagawa niya. Mami Lorraine, alam mo ba na mahal ka ng daddy ko? Alam mo ba na galit ako sa iyo dahil ikaw ang dahilan kung bakit nagaganito si Mami? Dahil kahit anong gawin niya ay hindi siya kayang mahalin ni Daddy dahil ikaw ang mahal ni Daddy ko. Wika ni Clarissa habang umiiyak. Napalunok ng laway si Lorraine dahil hindi naman niya kasalanan kung minahal siya ni Arthur. Basta ang mahalaga sa kanya na kahit minsan ay hindi siya nag-take advantage sa nararamdaman nito sa kanya. Alam mo, Clarissa, masaya ako nang marinig ko na mahal ako ni Arthur. Kahit minsan, hindi ako nakipagrelasyon sa kanya dahil nirirespeto ko ang friendship namin. At kahit ilang taon kaming magkasama noon sa Amerika,
Kahit halik sa pisngi ay hindi yan ginagawa sa akin ni Arthur. Alam mo ba kung bakit, Clarissa? Dahil ang tuo-tuong pagmamahal ay hindi sa akin, hindi nananakit ng damdamin at hindi naninira ng pamilya. Maaring mahal ako ni Arthur, pero hindi niya hinihingi sa akin na tumbasan ko ang pagmamahal na iyon. Dahil alam niyang nagmamahalan kami ni Faylan. Mahalang niya ako, pero hindi niya hinihingi na mahalin ko rin siya. Dahil para sa kanya, mahalaga ang pagkakaibigan naming dalawa. Seryosong wika ni Lorraine. Nakikinig naman si Clarissa kay Lorraine, pero di pa rin maiwasan na mas kampihan ni Clarissa ang kanyang ina. Naintindihan naman ni Lorraine si Clarissa dahil minulat ni Kayla si Clarissa na laging tama ang mali. Lumabas na sila sa kwarto ni Arthur para umuwi nang may napansin si Clarissa na may taong nagmamasid sa kanila. Habang naglakad sila papuntang parking lot ay biglang tumigil si Clarissa at tumakbo siya sa taas para balikan niya ang kanyang ama. Natataka naman si Lorraine kaya nagmadali siyang tumakbo at sinusundan niya si Clarissa. Nang pihitin ni Clarissa ang pinto ay nakalak na ito kung nasaan na sa loob si Arthur. Clarissa, bakit? Ano nangyari? Natatakang tanong ni Lorraine. Mami, may nakita ako tao kanina. Nagmamasid siya sa atin. Baka nandito siya sa loob ng kwarto ni Daddy. Nang marinig ni Lorraine ang sinabi ni Clarissa, ay tumawag agad siya ng doktor para buksan ang pinto dahil mayroong tao sa loob ng kwarto ni Arthur. Kaya binuksan agad ang pinto dahil nag-alala sila sa kanilang pasyente. Pagpasok nila, natanggal na ang oxygen ni Arthur at wala ng tao sa loob. Nagpanik na si Clarissa dahil nakita niyang parang patay na ang kaniyang ama. Buhayin niyo ang daddy ko, please. Ayokong mawala ang daddy ko. Mami, mabubuhay si daddy, di ba? Hindi niya tayo iiwan. Wika ni Clarissa habang humagulgol ng iyak. Huwag kang mag-alala, Clarissa. Hindi siya mawala. Lalaban siya dahil alam niyang may nagmamahal sa kanya. At alam niyang mahal na mahal mo siya, di ba? Wika ni Lorraine habang nanginginig na rin sa takot na baka hindi na makasurvive si Arthur. Clarissa, nakita mo na ba ang taong gumawa nito sa daddy mo? Nakita mo bang itsura niya? Babae ba siya? Anong itsura niya? Kilala mo ba? Sunod-sunod na tanong ni Lorraine. Mami, sa tingin ko lalaki siya. Pero nakasuot siya ng shades. Pero bigla siyang nawala na parang kidlat kaya di ko na siya namukhaan. Seryosong saad ni Clarissa. Lumabas na ang doktor na nag-asikaso kay Arthur. Sinabi ng doktor na ligtas na sa kamatayan nito, pero kailangang bantayan itong mabuti para hindi na maulit pa nangyari kanina. Meron ng plano si Lorraine para safety si Arthur, pero kailangang hindi malaman ni Clarissa para hindi na maulit pa ang nangyayari kanina. Baka kasi kapag bumisita si Clarissa ay masundan na naman siya sa mga taong gustong pumatay kay Arthur. Malinaw na sa isip ni Lorraine na mayroong gustong pumatay nito. Pinakuha niya ang copy ng CCTV para makatulong sa kaso. Kailangang mahuli ang gumawa nito sa iyo, Arthur. At kung tama man ang hinala ko na si Kayla at Francis ang gumawa nito sa iyo, makakatikim si Kayla sa akin. Napakasama mo, Kayla. Dahil lang sa pira ay handa kang pumatay. Singhal ni Lorraine. Samantalang, sinabi ng abogado ni Francine ang problema ng company ni na Lorraine. Umusok ang kanyang ilong dahil sa sobrang galit kay Kayla. Bumalik sa isip niya kung paano siya sinasaktan ni Kayla noon. Nalaman na rin niya ang plano ni Kayla na pababain si Lawrence bilang CEO para si Clarissa ang gawin nilang CEO. Sakim ka, Kayla. Napakawalang hiya mo talaga. Humanda ka sa gagawin ko sa'yo. Iparanas ko sa iyo ang kahihiyan na hindi mo pa naranasan noon. Ipakita ko sa iyo na wala ka ng karapatan sa company ni na Mami at Daddy. Naghanda si Francine para lusobin niya ang company ni Lorraine na kasalukuyang gustong agawin ni Kayla. Dito na po nagtatapos ang ating chapter 36. Sana po ay nagustuhan ninyo ang aking kwento. Hanggang sa muli, paalam! Guys, malapit nang matapos ang kwento. Pasensya na kayo kasi nabubulol na naman ako. Pero, promise, ano na siya? Maganda na talaga siya. Nandito na tayo sa part na magagalit na talaga kayo kay Kayla. Pero, maganda ang kalabasan ng storya nito. Yun ang mapapangako ko sa inyo na matapos to na mangiti sa inyong mga labi. Na maano kayo, ma-amaze kayo sa mga eksena
sa takbo ng istorya, sa flows ng istorya. Basta, abangan nyo bukas. Mas lalong maganda bukas. Hanggang dito na lang. Paalam.